Ministry of God, that we must live for the glory of God. We must study reading Bible continually. Today we are studying the gospel about the wisdom for a happy life. Ug karon ang mensahe natong pag-aambisan kabahin sa kaalam para sa malighayon nga kinabuhi. Every people want to live a very good and happy life enjoying their lives. Ug kada katawhan ganahan sila nga magkinabuhi sila nga malighayon ang ilang matagsa-tagsa nga kinabuhi. But most of the people do not know how to enjoy their life very well. Apan kadaghanan sa mga katawhan wala sila kabalo unsaon pagpatuloy kalipay sa matag kinabuhi nga naa kanila. That's why we must go back to the Bible study. Bible teaching us how to live wisdom, receive the wisdom and the intelligence from God Almighty, and then we can live a very happy life, fully life. O mo kinahanglan nga mubalik kita sa pagbasa sa Biblia o diri sa pulong sa Dios makabaluta sa kaalam bulahan makakinabuhi ta og malighayon nga kinabuhi. So we read in Bible Philippians chapter 4 verse 4 to 7. O basahon nato itong mga Biblia sa Filipos 4 hangtod 7. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Subliyon ko Panginoon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumon ninyo kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalakas sa bisan unsa. Kundi pangayuan sa Dios ang inyong kinahanglan o ganang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. O ang kalinaw sa Dios na dili magpudlan sa tawo, manalipod sa inyong kasintasig o hunahuna diha sa inyong pagkahiusa ang Kristo Jesus. Amen. Amen. There are many internal and external conditions for happiness lives. O adunay daghan nga sulod o gawas na kondisyon sa atong mga kalipay. However, above all, the heart is the most important. Apan labong sa tanan ang kasing-kasing mao ang pinaka-importante. If the heart is unhappy, even good environmental conditions are meaningless. O kung ang atong kasing-kasing dili malipayon, bisan ang atong palibot ang kondisyon walay pili. For example, Solomon had 700 wives and concubines, 300, and all gold and silver, all kind of material. He had too much, so much. O panalitan lamang ana na si Solomon adunay 700 ka mga asawa o daghan kayo nga mga bayin, pero wala gyud siya magmalipayon sa iyang kinabuhi. He was a very rich and wealthy person and the king of Israel. O si Solomon usa kayod ka dato kayo nga hari dito sa Israel. But he was confessing meaningless, everything's meaningless. Apan nagsugid kay siya nga walay bili o walay bili kayo ang tanan niyang mga butang. Why he confessed life was everything meaningless? Because he had everything in the world, but he lost God Almighty. Kung anong isugid man siya nga walay bili ang tanang butang, kay bisan naa na niya ang tanang butang apan wala kay siya kalipay diha sa Ginoo. So we must take a word of God and follow the Holy Spirit of God as a Christians. Mao kinahanglan kay natoy bilin ang pulong sa Ginoo ug sundon kay natong iyang mga sugo bilang mga Kristohanon. And then you can find the good vision and the purpose and the hope in your life. O kita makakita og maayong panan-awon o paglaog sa atong mga kinabuhi. So Bible says, have a heart overflowing with the peace. O sa gingon sa pulong sa Ginoo pagbaton og kasing-kasing nga napuno sa kalinaw. What are the elements that break the peace of our mind? O unsa man ang mga elemento nga nagbulag sa kalinaw sa atong mga hunahuna. When the conscience is troubled by guilty, our heart is troubled. O kung ang konsensya na samong pinaagi sa atong mga sala atong kasing-kasing masama
Kung babasa nato sa 2 Korinto 5, versikulo 17, kay bisan kinsa nga nahiusa ang Kristo bago na siyang binuhat. Ang daan niagi na ug ang bag-o miabot na. That's why we must accept the Jesus Christ as our Savior and Lord, and then we'll be changing our conditions. Kung kinahanglan nga dawaton nato sa Ginoong Jesucristo bilang manluluwas o mausog kayo ang atong mga kondisyon sa atong kinabuhi. If we accept the Jesus Christ in our life will be changing step by step greatly. Kay kung atong dawaton sa Ginoong Jesucristo sa atong mga kinabuhi, ang atong kinabuhi mausog kayo sa hinay-hinay. I was living very wildly and meaningless life before I was born again. O si Pastor sa una, wala pa siya nakaila sa pulong sa Diyos na kinabuhi siya kadunay kasabot o walay bili. After I was born again with the Word of God and the Holy Spirit, I was turning point of my life very greatly and changing my life. O human din na makadawat din siya sa pulong sa Diyos na usog ba yun ang iyahang kinabuhi. So we must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Jesus Christ emphasized this one. O kinahanglan nga kita matawag pag-usab pinaagi sa pulong sa Ginoo o sa Balang Espiritu o kayo kini mo gisulti ni Ginoong Jesucristo kanato. So discerning the complete arising from the relationship with the peoples. O masundan nato ang mga kasabot nga bitong hagikan sa relasyon sa matag usa ka mga katawhan. Bible says in Proverbs chapter 14 verse 10. Kung mabasa nato sa Balatinon, Kapitulo 14, versikulo 10, imo ra ang imong kalipay, sama nga ang imong kabuol, imo ra usab. Walay makaambit ini uban kanimo. Amen. Amen. If you have trouble in your heart, come to Jesus Christ and open your heart, and then you will be healed by the power of God and Jesus Christ. O kay kung aduna mo'y kasabot sa iyong masingkasing tuon kamo ni Ginoong Jesucristo o sa Ginoong Jesucristo mo'y mag-ayo sa inyong mga kasingkasing. When they have extra and wounds, they want to go to the hospital and replacing their body conditions. Kay kung aduna kita'y mga samad, moadto gayon na sa ospital, bulahan, mahinduan o malibyuhan ang atong mga samad. Other Christians, when our heart is trouble and problem suffering, we need to come to the Jesus Christ, come to the church and cry out to Him, and then He will restoration, replacing our heart very well. O sama niya na nga, doon tayo mga kasabot, kabuol ang problema sa itong kagalingon, o doon lang kita sa simbahan ng Ginoo ang magtabang kanato muhindo sa atong mga kasing-kasing. Lord, we must be crucified like this one, envy, jealousy, hatred, anxiety, and fear like this one. We must be crucified with the Jesus Christ on the cross. O kinahanglan nato ilansang diya sa cross ang atong kasina, kaselos, kalagot, kabalaka, kahadlok. O kinahanglan gyud nato ilansang dito sa cross. That's why Jesus Christ is showing the example how to we live a happy life. We must be crucified like this one with the Christ Jesus on the cross every day and night. O sama nga si Ginoong Jesucristo naghatag natong pananglitan na sama niini o kini mga butanga kinahanglan gayon nato ilansang dito sa cross. If you have trouble, do not delay tomorrow and next tomorrow. O kung ano na tayo mga masabot, ayaw na gayon na padugay-dugaya nga upaumaan pa nimo o sa sunod adlaw pa. What will you do when the snake, for example, when the snake come into your room? Oh, I will kill tomorrow this one. You will say like this one. O kung sa may imong buhaton, kung ano sa kahalas, budol diya sa imong kwarto, mayroon mga kauma, patyon na nako ni kalasa. When the snake and something insect come into a room, you will kill immediately and throw out it. Kay kung ano sa kahalas, budol sa imong kwarto, imo gayon ang patyon, dayon-dayon, o labay nimo. We must do it immediately, like wise, envy, jealous, hatred,
Christ here come to us, we must immediately drive out from the heart. Ug sa Mariana, kasina selos o kalabot o kabalaka kinahanglan nga kuwaon kay nato ni sa atong mga kasing-kasing. Bible teaching us how to drive out all kind of this one immediately. Bible teaching us. O ang Biblia nagtudlo nato kung saan mo nato pagpahawa ang mga butanga, ang Biblia nagtudlo nato. That's why we must study Bible, understanding Bible very well. Ug mo nang kinahanglan nga magtuon kayo ta og sabto nato ang bulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. And then you will have a happy life to enjoy your life very well. So kita makabaton og malipayon nga kinabuhi. When I have a trouble and programs during the night and during the dream, I just immediately wake up anytime 1 p.m., 2 p.m., anytime wake up and listen to that program very well. Kay kung si Pastor adunay kasabot sa iyang mga dangko, bumatag kayo siya anang makadawat ug mag-ampo iya kayo ng papahawa o ng tanang daotang mga dangko sa iyang tinubuhi. Bible teaching us how to achieve the peace of our mind. O ang Biblia nagtudlo nato sa pagbabon sa kalinaw sa atong mga kinabuhi. Bible says we must come to Jesus Christ. Ug ang Biblia nagingon nga kinahanglan mo doon na diha ni Ginoo Jesucristo. Bible says Psalm 91 verse 1 to 6. Ug ang Biblia nagingon sa Salmo 91, 1-6, ang mudangog sa labing halakon, ang magbibiling lubos sa pagbantay sa labing gabhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong malalaban ug ting panalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo magsalig ako. Ika sa tanang katalagman nga wala ko'y sayri, inikay ka gayon niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan ka niya sa iyang mga pako o pili ka gayon maunsa o sa iyang patatiman. Ang iyong pagpapaunuon nga nalipod ug magbantay kanimo. Dili ka niya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion o sa udyo nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mahampak diha sa kangitgit o sa kadautan nga bulangag panahon sa adlaw. Amen. That's why we must remind what the Bible teaching us. Jesus says, Matthew chapter 11:28. Ug mo kinahanglan hinungtungan nato kung sa gitudlo sa pulong sa Dios sa Mateo 11 bersikulo 28. Doon kamo kanako kamo tanan nga gikapuyan ug gibukatan sa inyong lipasan ug papawalayon ko kamo. Amen. Jesus says, come to me, which means we must come to Jesus Christ, come to the church and cry out to Jesus Christ for His serve the program of our heart anytime. Ug si Ginoong Jesucristo mingon kay nga doon kamo kanako ug pasabot nga doon na diri sa simbahan ug buhilang na diya kaniya ug iyang sulbaron ang atong mga problema. So, we must be embraced in the bosom of the shepherd like David, Psalm 23 verse 4. O kinahanglan na imong bakson ang sabakan sa pagbalantay samang hindi David sa Salmo 23, versikulo 4. Even though I walk through the darkness Bisan valley, ka I pagdaan fear sa no dili evil. pagalog sa kamatayon, dili ako mahadlo. Kay kalugan ka man kanako, ipanalipdan mo ako pinagi sa iyong sungkod ug bunal. Amen. King of David's style was a very powerful king and killed Goliath and controlled Israel for 40 years with the peaceful. O sulod sa 40 ka tuig si Haring David usa ka makusganon kayo nga hari nga iya gayon gipatay si Goliath ug gidumalahan gayon niya ang Israel sulod sa 40 ka tuig. Because he was confessed to God and Jesus Christ always help his weaknesses. O tungod kay siya nangayong tabang sa Ginoo matabangan siya sa iyang mga kahuyang. I am very weakness and sickness many times. Ug sa mga si Pastor maluyahon o adunay sakit sa kadaghanang mga higayon. But I know that how to resolve my weakness and sickness very well. Apan nakabalo siya unsaon pagsulbad sa iyang mga kahuyang. I come to the Lord Jesus Christ and then cry out to Him and then I ask to Him, pray Lord Jesus Christ, come into my heart, restore my problem, weakness and sickness very well. O gadoro naman ngayon siya sa Ginoo, muhilang siya sa Ginoo nga ngayong tabang nga ayuhon gayon ang iyang mga kahuyang ug sakit. And then
Christ is our very best good friend. He will come to us anytime when we call to Him. Kay sa Ginoong Jesucristo atong maayong higala ug model siya kanato kung tawgon nato siya. Some of you have a very best friend. Anytime you can call and text to him. Ug sa mga matag sa kanato aduna tay mga higala nga makatawag ta nila ug makatasta kanila. Likewise, every Christian must make a very best friend with the Jesus Christ. Ug sa mga kita mga Kristiyano magbaton ta bayong paghigala diha ni Ginoong Jesucristo. This is the wisdom of God Almighty for your happy life. Ug mao niyang kaalam sa Dios bulahan kita magkinabuhi nga malipayon nga kinabuhi. Peace of mind is not only the foundation of happiness, but also the foundation of problems solving. Kaya kalinaw sa hulaguna, hindi naman pinipundasyon sa kalipay, apan pundasyon isang nga masulban ang ating mga problema. That's why after Jesus rose again from the dead, Jesus proclaimed the disciples, peace be with you. Ay sa human na pagbanhaw ni Ginoong Jesucristo sa kamatayon, lingon siya sa mga disipulo, ang kalinaw mag-uban kaninyo. To have a wisdom for a happy life, always have a grateful heart. Para makabaton o kalinaw sa maayong kinabuhi, kinahanglan nga magbaton tag pasalamaton nga kasing-kasing. When discernment, complaint, anger, and sadness break the peace of mind. Kaya kasuko, pagbagulgol, kalakot ug pag-uol, bubulag ni sa kalinaw sa atong mga hunahuna. Some people fall into the sadness because of some problem of family and friend, problem of friends. At dapat kay mga tao na nahulog sila sa mga pag-uol tungkol sa problema sa ilang pamilya o problema sa ilang mga higala. We must immediately resolve that problem as Christians. O kinahanglan nga resolbahon kayo nato ng mga problema bilang usa ka Kristiyano. When we look at what we lack rather than what we have, Kay kung malantaw ta sa atong mga kulang kaysa kung unsay naa kanato, 2 Corinthians chapter 3:5. o basahon nato sa 2 Corinto 3, versikulo 5, kami walay igong katapos sa pag-angkot nga wala makahimo kami sa mga buluhaton. Ang among katapos nagikan sa Dios. Every people cannot satisfy in their life without God Almighty and Jesus Christ. O ang mga katawhan dili kay makabaton ug katambawan kung wala ang atong Dios ug si Ginoong Jesucristo. That's why we must invite, welcome our Lord God Almighty and Jesus Christ any times in the morning, in the afternoon, in the evening, before the sleep, likewise. Kung kinahanglan imbitahon nato si Ginoong Jesucristo bago ta matulog sa atong kinabuhi. And then He will give you peaceful minds. O batagan ta niyang malinawon nga hunahuna. So when we compare ourselves to others who live better lives than us, we have a very discouraged. O madismaya kayo ta kung ikumpara nato atong kaugalingon sa uban nga dunay mas maayong kinabuhi kaysa kanato. Bible says Psalm 37 verse 8. O gingon sa pulo sa Ginoong Salmo 37 versikulo 8, ayaw pasuko o ayaw palibot-bot, ayaw pagsubo kay kana makadaot. Amen. Amen. We must do it like wine. We must drive out through the anger and all kind of evil desires. Kung kinahanglan ilabay kayo nato ang mga kalakot ug tanang mga daotang mga tinuha sa atong kinabuhi. And then we'll have a peaceful mind. O kita makabaton ug malinawon nga pangunahuna. Bible says 1 Timothy chapter 6, 7 to 8. O sa gayon sa pulong sa Dios sa unang Timoteo 6, 7 hangtod 8. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa bay atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Busa amay kita makontento kung makakaon o makabiste. All of you and I, we brought nothing into the world and we were born. O kitang tanan, wala kay kita madala sa ginang kita na tao diri sa kalibutan. That's why if we have a small one, even though small one, we must satisfy and give thanks to the Lord God. O mao lang akong bisan aduna naman tay gamay nga mga butang kinahanglan nga kita makontento ug mapasalamat ta sa atong Ginoo. Also, when we die,
this world. Ug ibili nato ang tanang mga butang diri sa kalibutan. That's why white person, before they die, they were sharing what they have possession, everything for one another. Ug ang mga maalamon nga mga tawo kabago sila mamatay ilang ihatag ang ilang katigayunan sa ubang mga katawhan. They want to plant the seed for the kingdom of heaven. Ug nagtanong gayon sila og liso para sa ginharian sa langit. This person is the white persons. Ug kani mga katawhan maalamon nga mga klase nga mga tawo. White person do not give to their children, their family. Instead of that, they want to share it for one another weakness and poor people, sick people. Ug ang mga maalamon dili nila ihatag sa ilang anak o sa ilang mga higal ay sa ilang higala o dili sa ubang mga tawo nga mga kabus ug walay mga mahimo. We thank you so much for our Jesus Christian Church members brought the cross and showed for the mountain value people's continually. Ug nagpasalamat kami sa atong mga miyembro nga nandala og mga biste para dito sa Baliw. Yesterday we were sharing materials what you have brought all to the value Martin people. They were very enjoying blessedness. Ug gahapon nilagay ipaghatag nato mga ipagdala nato nga mga sinina ug ang mga katawhan malipayon kaayo. Somebody brought this cross. This is the brought for Jesus Christ, and Jesus will take these crosses. Ug sa uban nga nagdala ani nga sinina ila kaning gidala para ni Ginoong Jesucristo. Someday you can see Jesus will take your cross very well in the kingdom of heaven. Ug puno nato makita nga si Ginoong Jesucristo dalo kay niya ang atong mga sinina dito sa ginharian sa langit. If we brought the offering brought to Jesus Christ. O kung magdala sa kita ikapulo, atong ikapulo, atong pasadang ihalad dito sa Ginoo. Because Jesus Christ provided everything what we have, that's why we can return to Jesus Christ something. Tungod kay gilitan na ihatag diha ni Ginoong Jesucristo mo nang ato ra usab ibalik diha kaniya ang para kaniya. And then your heart is very grateful. O ang imong kasing-kasing makabaton ug mapasalamaton nga kasing-kasing. Also be thankful for mental and physical health from work and your spiritual life. O kinahanglan nga magpalipayon sa buta sa pagmental, pisikal nga kinabuhi, balay, trabaho ug sa atong kinabuhi nga naa karon. Bible says Psalm 103 verse 2 to 5. Kung basahan nato sa mga Biblia sa Salmo 103, versikulo 2 hangtod 5. Dahil ang Ginoo o ang kakalak, ug ayaw kalinti ang iyong pagkabalulayon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, o giayo ang tanan kong balanian. Giluwas ako niya, gikan sa lugmanan, ug ipadalanginan ako sa iyang gugma o galuoy. Gibuhok niya ako sa mga maayong buta, aron makapabilin akong batan o luglusdan sama sa agilan. Almighty God and Jesus God, they want to give you very best word in this world. O ang atong labang-banghanan nga Diyos, ganahan nga maghatag nato mga maayong butang diri sa kalibutan. Almighty God and Jesus Christ, they are very good reward for your life. O ang atong kabhanan nga Ginoo, nag-andam kayo maayong mga gasa para kanatong tanan. Yes, the Lord Jesus Christ sacrificed himself on the cross, gave to us everything, water and blood, fall down to the ground 100%. Ug sa mga usagatos nga porsyento nga gisakripisyo kay ni Ginoong Jesucristo iyang kaugalingon dito sa cross. Jesus says finally, it is finished. 100% sacrifice for the salvation of your souls. O sa katapusan nahuman na gayon ug usagatos nga porsyento gisakripisyo kayo niya para sa kaluwasan sa atong mga kalag. That's why as Christians, we never forgot that grace of the Lord Jesus Christ for sacrifice our salvation of our souls. Ngunang bilang mga Kristohano, dili nato kalimtan ang usagatos nga porsyento nga gisakripisyo ni Ginoong Jesucristo para sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Remember His sacrifice, and we can sacrifice for one another as a Christian. O binumduman nato ang sakripisyo, bulahan nakasakripisyo punta sa atong isig katawo. So strive to help others, be blessed messages. O paningkamutan nga makatabang ka sa mga tawo o sila mahimong
inyong bulahan. Bible says in Ephesians chapter 5 verse 4. Ug ang Biblia nagingon sa Efeso 5 bersikulo 4, ayaw kamo paggamit sa mga puno nga malaway, binuang o mahugong tiaw. Ang hinuon kamo magpasalamat sa Dios. In the Christians, not talking about the foolish matters or anything words. O bilang mga Kristohanong dili ka mogamit ng mga puno nga mga malaway o mga kalibutanong mga butang. And then your life will be very happy. O ang imong kinabuhi mahimong malipayon. Keep your mouth very well, whatever you speaking to one another. O kung gayon ang imong bakba, kung sa man ganyan imong isulti sa imong isig katawo. Bible says in Colossians chapter 3 verse 15. O sa gingon sa pulong sa gingon sa Colosas 3 bersikulo 15, pahalia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga liga ni Kristo. Kaya lang nini gitawag kamo sa Dios aron may usa kamo diha sa usa ka lawas o magpasalamaton kamo. Amen. Amen. Let the peace of Christ rule in your heart. O tubuti nga ang kalinaw ni Ginoong Kristo mo'y gudumana sa imong kasing-kasing. That's why we must obey the commandment of God and Jesus Christ fully in our Christian life. O nang kinahanglan utuman gyud ka sa kabubuton gyud sa atong Ginoong Kristo sa tibuok natong kasing-kasing. Also speak the words of thanksgiving to God and your neighbors. O magigsulti lamang sa pulong sa pagpasalamat sa Ginoo o sa imong isig katawo. Bible says in Psalm 50:23. O gingon sa pulong sa Dios sa Salmo 50 bersikulo 23. Ang nagpasalamat ka nako ingon ngayang halad ng pasidungog ka nako. Ug ako luwason ang tanan nga tagtuman kanako. Amen. Amen. We must sacrifice thanks offering to God Almighty with gladness. O kinahanglan gayud nga magpasalamat ka uban sa atong mga sakripisyo o uban nga malipayon nga kasing-kasing. And then our soul shall be salvation come true. O ang atong mga kalan, tinuod gayud nga maluwas. When the Jesus Christ attended the Zacchaeus house, Zacchaeus opened his treasure box and sharing his possession to poor people very well. O sa linang sa Ginoong Kristo biadto sa balay ni Zacchaeus, si Zacchaeus yung gibrihan ang iyang mga sunddanan sa iyang kwarto iyang gihatag dinhi sa mga kabus. At that time, Zacchaeus was a chief tax collector, but his mind was no worse. O katong mga higayon na si Zacchaeus sa gayon siya kakuan sa buwis or kanang magbuhat sa buwis o wala gayong maayo iyang pamanahon na. Collect the tax too much from the poor people, weaker people. Collect the money, Zacchaeus collected the money too much from the poor people. O kukuha gayud siya mga kwarta gikan sa mga kabus nga mga katawhan. That's why he became a very wealthy. O goto nga nahilog siya dato kayo. When Jesus came to his house, he was open the great bags and sharing the whole his possession and sharing to the poor people. O muna nga sa dinas sa Ginoong Kristo miadto kaniya iyang gigabrihan ang iyang sunddanan sa kwarta o iya kayo ginigihatag sa mga pobre nga mga katawhan. What Jesus said about this one? O kung sa may gisulti ni Ginoong Kristo kabahin niini, Salvation come to these houses. ang kaluwasan miabot ani nga panimalaya. Open your mind and heart for Jesus Christ for your neighbors. O gabrihi gayon ang imong mga pamanahon na para ni Ginoong Kristo o sa imong isig katawo. This is the way for your happy life. O mo kini pamaagi bulhan kita maginabuhi nga malipayon nga kinabuhi. So do a gentle heart toward our neighbors. O ang ikatulo ang malubo nga kasing-kasing ngadto sa atong isig katawo. As a Christians, we must consider not only ourselves but consider another one neighbors. O bilang mga Kristohanon dili lamang nato hunahon ang atong kaugalingon pero ang atong sab nga isig kainon. A gentle heart is imprisoned in tribulations. O ang dili mo pasalamaton nga kasing-kasing mapriso sa kagul-anan. Bible says in Matthew chapter 18, 28 to 35. O sa gingon sa pulong sa Dios sa Matthew 18, 28 hanggang 35. Milakaw kini mong sulubon o gikasugat iya usa
sa iyong mga kaubang sulubuon o makautang kaniya o gamay ng kayong kalidad. Iya dayon kinigilakni, ituong o gihinan bayrin ako sa iyong utang. Ang iyang kaubang sulubuon nilugo ng nagpakiloy kaniya. Ayaw itaw nakapigiha kay lubayad daon niya ako kanimo. Apan wala siya masubot, di ba priso hinuon niya pinihangkot na makabayad sa utang. Sa pagkakita sa unang sulubuon na nahitabo, nasubo sila pag-ayo, nangadto sila sa agalo, lugisugina nila sila sa tanan. Busag itawag sa agalo ng sulubuon lugina. Wala kay puamod, di papas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Amay ka utang maluoy sa iyong isip ka sulubuon. Sa mga ako naluoy kanimo. Nasubong pag-ayo ang agalo, o di papriso niya ang sulubuon. Harap sinutan hangtod na makabayad siya sa tanan utang. O gitapos niya sa sabihin sa Panginoon. Ingon sa biyana ang buhaton kaninyo. Sa mga mahal na tuwa sa langit, kung dili ka magpasaylo sa inyong isigkatawo sa kinasing-kasing gayon. This is the way from the Jesus Christ how to live a happy life. We must forgive one another and then all kind of matters give thanks to God Almighty. O kini ang pamaagi, kung ganahan ta magkinabuhi nga malipayon, kinahanglan nga pasayloon nato atong isigkatawo o kita makabaton og malipayon nga kasing-kasing. Also, Jesus teaching do not pay evil with evils. O ang Ginoo nagtudlo usab ayaw balusi ang kautan ngadto sa kautan. Chapter 5, Matthew chapter 5, verse 38 to 42. O sa gayon sa Mateo 5, 38 hangtod 42. Nakatungod naman sa Ginoo kaninyo, mata bayrang mata o ipon bayrang ipon. Apan karon sultihan ko karon. Ayaw balusi ang nagbuhat kaninyong kautan. Kung sa paon ang imong tuong aping, ipasagwa usab ang wala. Kung may mukira kanimo aron mailog niya ang imong sapot na pangilalog, ihahatag usab kaniya ang imong sapot na pangibabaw. Kung may mamumos sa pagkuyog kanimo, balik usa ka kilometro, himuha kining 2 ka kilometro. Kung may kumangyo kanimo o usa ka butang, ihatag kining kaniya o gayon balibari ang buong nulang kanimo. Amen. Amen. We must follow the teaching of our Lord Jesus Christ. O ginahanglan nga musunod kayo ta sa tudlo ni Ginoong Jesucristo. So let us realize that we have a debt forgiven under the cross of Jesus Christ. O ginahanglan nga itong hinumduman nga kita utangan sa kapasayloan o sa cross ni Ginoong Jesucristo. Bible says in Ephesians chapter 4, 32. O sa Efeso 4, versikulo 32, pagkalay anay hinuon kamo o pagbato ng malumong kasing-kasing alang sa usag-usa o pag pinasaylo ay kamo ulong nilipasaylo kamo sa Diyos diha kang Kristo. Amen. Amen. We must be kind and compassionate to one another and to neighbors. O ginahanglan nga pagkaluan ay gayon na sa matag usa o sa atong isigkatawo. This is the way how to live a happy life. O kung kinapamaagi o sa atong kinabuhi nga malipayon ang atong mga kinabuhi. Bible says, continue Colossians chapter 3, 13. O padayon sa Colosas 3, versikulo 13. Pag pinailagay kamo o kung doon na kami mulo bato pag bisakit sa kaninyo, pag pinasaylo ay kamo, sama magpasaylo kamo sa Ginoo. Amen. Amen. We must not complain anything else. Instead of that, give thanks to one another. O dili kayo kita magpagulbul sa matag sa Ginoo, kinahanglan magpasalamat kita sa atong isig kainon. And then our life will be very happiness. O ang atong kinabuhi pagmalipayon. This is the way to make a happy life. O kung kinapamaagi, bulahan kita makabatong og malipayon ng kinabuhi. Jesus Christ teaching us through Holy Bible. O ang Ginoo nagtudlo nato pinaagi gayon sa balaan nga Biblia. Bible says 1 Peter chapter 4 verse 8. O sa unang Pedro 4 versikulo 8, labaw sa tanan pagigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon, kaya gugma nagtabon sa daghang mga sala. Amen. Amen. Above all, love each other deeply, and then you can see the something good matters from your friend and neighbors. O labaw sa tanan pagigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon, kaya gugma nagtabon sa daghang mga kasalanan. Amen. So we can love one another deeply, and then you can make a good friendship. O kita makahigugmaay gayon ta ang kinasing-kasing sa atong isigkatawo o makabaton kita maayong pagnaghigalaay. Even though
O bisan to ang ubang mga pamilya lisod kaayo mahigugmaon. But as a Christian, you can change the condition in Christ Jesus. O bilang mga Kristohanon, makausap galit na sa kondisyon. Jesus Christ is teaching us with his sacrifice on the cross. That Jesus forgive the people who crucified him on the cross. O hatagan ito panangitan ni Ginoong Jesucristo, masama nga gipasaylo ni Ginoong Jesucristo ang mga tao nga bilansang niya diha sa cross. Jesus on the cross and shedding his blood, and the soldiers of the Roman and they are still working. Father, forgive all of them who crucified me. O sa din si Ginoong Jesucristo bilansang dito sa cross ug nagtulong iya mga dugo gadto mga emperador. Ningon kayo siya nga Ginoo pasayloan sila sa ilang mga kasalanan. We must go back to the Jesus teaching very well. O ginakatubali kita sa unsay gitudlo ni Ginoong Jesucristo manhi kanato. The Bible teaching us about this one, realize, understanding very well. O ang Biblia nagtudlo kayo nato nga kinahanglan nato sabton kini mga butanga. So, number 4, after service with love is the condition for happiness. O ang kasing-kasing nga nagserbisyo sa gugma mao kondisyon sa kalipay. God is love, the love of Jesus Christ on the cross, showing us his love. O ang Ginoo mahigugmaon o ang gugma ni Ginoong Jesucristo dito sa cross nagpakita sa iyang gugma kanato. Bible says, 1 John chapter 4:11. O sa gayon sa pulong sa Dios sa unang Juan 4 bersikulo 11. Mga igsoon, kuni nga niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga paghigugma ay usab kita. Since God's full of the earth, we also love one another in the Christians. O kay nakabalungan pa ang Ginoo naghigugma nato ato usab higugmaon ang atong isig katawo. Love one another, sacrifice, bring the cross, shoes, and some good material for one another. O kinahanglan higugmaon nato ang matag usa magdala tag mga sigina, mga sapatos o atong ihatag ni sa atong isig katawo. You can bring to the Lord, continue for one another church members, and then your life will be very happiness. O pwede kang makadala kasama niini o ang atong mga kinabuhi mahimo gayong malinawon. Because the Bible says love is sacrificing oneself and serving one's neighbors. Tungod kay ang Biblia nagingon nga ang gugma sakripisyo para sa iyong kagalingon o serbisyo para sa isig katawo. Bible says John chapter 13, 34, 35. O silingon sa bulong sa Ginoo sa Juan 13, 34 hangtod 35. Maghatag ako kaninyong bagong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga akong higugma kaninyo. Paghigugma ay usab kamo. Kung maghigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Amen. Amen. If you love one another, you will become a real disciple of Jesus Christ. Kaya kung maghigugma ay kamo sa matag usa, mahimo kitang tinuod ng mga disipulo ng Ginoong Jesucristo. That's why Bible says in Romans chapter 12, verse 10. Ug sama sa Ginoo sa Roma 12 bersikulo 10. Paghigugma ay kamo, pagayo ingon nga mga igsoon diha kang Kristo o pagkinahuray kamo. Amen. Amen. Love one another and honor one another above yourself. Ug labaw sa tanan, paghigugma ay kamo sa matag usa o pagkinahuray kamo labaw sa tanan. You are very good for the means. Ug ikaw maayo kaysa kanako. Greeting each other. Inang imong kapal. You are very good Christian for the means. You are very good Christian more than me. I honor you. I honor you. Hallelujah. Amen. We must proclaim, speaking like that every day. Kinahanglan nga musugid tan ini sama natin. You are very good for the means. Ug ikaw maayo kaysa kanako. Hallelujah. Amen. If you think and speak every day, you will live a very happy life. Ay kung musulti ka ani kada adlaw ikaw magkinabuhi nga malipayon nga kinabuhi. Nowadays, we come
construction Palio Church, there is no water very well. That's why I was planting the water, provide water from the very deep valleys. O karon wala kayo, o karon nagtungod sila simbahan sa paliw, wala kayo tubig, wala nagpakuhan si pastor o water pump para makabatong sila ang tubig. Because of the water pump, they don't need to go to the very far valleys to get the water, and instead they open the bulbs, open the city, they can get the waters. O tungod sa water pump, nakatabang kini nga dili na sila kuhatog layo, gabrihan naman nila kini o makabato na sila ang mga tubig. God made a very good condition, but some people complain about this ones. O ang Ginoo nagbuhat og maayong kondisyon na patanan kay mga tao nga nagbubulbul niini. Because of this greed and not waiting for something, sometimes. Tungod sa ilang kahakot, kung wala kayo silang kahulat. That's why I told the hearing and teaching them, do not complain for a while, waiting for you can get the water before me. O muna niya kayong sultian sa Eric na sultian ng mga katauhan na dili sila magpabulbul kung pangahulan lamang sila sa tubig. Step by step, we must build and give to the water before us, and then we'll get the later. O hinay-hinay makapatugin sila tubig kaysa nila ni pastor. That's why, even though I was there, I was never take a shower after working. I went down to the valley and take a shower every day. O bisan ko na si pastor dito, dinigay siya kukuha dito sa water pump, dili ato pa siya sa pinakaubos para siya makaligod. Because of the many people want to available water pump continually after working. Tungod kay daghan kay mga tao nga ganang silang gugamit sa water pump, hakuman sila ng trabaho. So we must give to the good mind, good desire to one another. O muna ginadalwatan ng maayong ikuha para sa atong isig katawo. Greeting each other. Kung isulti sa iyong tapat, You can do everything before me. kung ikaw makabuhat o parang sa kaysa hanako. I'm waiting after you, I can do. O wala na ko kanino, gumagano'n mo usa ako. Hallelujah. Amen. If we live like this, we are very happy life. Pag kung kinabuhitan, kasama ni Ining, kita makabato kung malipayon na kinabuhi. No complaint, no quarrelings. O dili ta magbabulbul, o dili ta mag-away. Hallelujah. Amen. Our life will make ourselves and Jesus will help us. O ang atong kinabuhi, mo nato para ni Ginoong Jesucristo. When we practice love, God is with us very much. Kung atong buhaton ang bugma, ang Ginoo magubad ka nato. When God is with us, we receive the blessing of prosperity in all things. Ay kung ang Ginoo magubad ka nato, makadawat ang panalangin sa kalabuhan sa tanang higayon. I know this one Bible studying, and I can do step by step, and all blessing come upon to our life and Jesus in the church. O kabalo kayo si Pastor ni Ining, o ka ng mga panalangin mo, abot kayo sa atong mga kinabuhi. If you want the blessing and so much happiness in your life, follow the word of God, follow the instruction of the churches. Kaya kung ganahan kita makadawat ang panalangin, kinahanglan musunod kayo ta sa pahimangno diri sa simbahan o sa pulong sa Ginoo. Bible says in John chapter 14, 26. O sa Ginoo sa pulong sa Ginoo sa Juan 14, versikulo 23, si Jesus bitubag, ang naigugma man ako magtuman sa akong bisulo. Igugmaon siya sa akong mamahal, kung ako mamahal, ug ako wana o magbuyo diha kaniya. Hallelujah. This is the way. If we love God Almighty, we can love Him, we can sacrifice for Jesus Christ. Kaya kung naigugma ta sa Ginoo, igugmaon nato siya o mga sakripisyo ta para ni Ginoo sa Kristo. And then Jesus come to us and they stay in us, stay in your homes. O ang Ginoo mobuon ka nato, magpabilin ka nato, magpabilin sa atong mga panimalay. You are not alone. Kung ikaw wala kay masara. If you doing what Jesus commanded, Jesus will stay in your house always. Kaya kung buhaton nimo kung sa Ginoo
kinabuhi. I conclude message today. People try to find the condition for happiness in visible elements. Kung sa katapusan ng katawan nalingkapan gayon na makakita sa kondisyon sa kalipay diri sa kalibutan. Money, status, honor, wealth, and splendor, certain things can give them a certain degree of happiness. Ug ang kwarta, katungdanan, dawog, bahansi, ug tanang mga butang makahatag lamang kini og kariyot nga kalipay. However, without the inner element such as peace of mind, a grateful heart, generosity for the neighbor, and the sacrificial love for serve them, the house of happiness will prosper like a house built on sand. Apan kung wala sa sulod sa elemento sama sa kalinong sa hulauna, ang pasalamaton nga kasing-kasing, pagpamahinatawag sa ubang tao, ug sakripisyo sa bukmang serbisyo, ang balay sa kalipay mahugtong lamang kini So, sama sa inner happiness make the external element for happiness precious. ug ang sulod nga kalipay magahimo gay gagawason nga elemento nga mahimayaon kalipay. That's why from now on, make control your inner part, your heart to the word of God and the prayers. Ug sulod karon kinahanglan kontrolo nato ang atong sulod nga kalipay pinagi sa bulog sa Dios. Do not find happiness life from the another one outside. Ug gayon pangita imong kalipay diha sa gawas. From your heart, you can make a very wonderful happiness life. Ug gikan sa imong kasing-kasing makabatugdag malipayon nga kinabuhi. We pray, Father God, thank you, Lord, for sharing the gospel. Help all of us to follow the instruction of the Bible, the instruction of the church message. Thank you, Lord. Blessing come upon all of them, and then give to them happiness life, changing their life from now on. Thank you, Lord, everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.